Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako ang asawa niya. Malubha na ang kalagayan ng pasyente dahil sa sobrang pagdurugo. Kailangan ninyong maghanda sa isip kung makakalampas siya. Depende na lang sa kanya. Doktor, pakiusap. Tulungan ninyo ang asawa ko. Doktor, pakiusap. Doktor, doktor. Ay, baka tayo makita ng iba. Huwag kang mag-alala, mahal, walang tao ngayon. Wala nang makakapigil sa atin. Kung hindi lang dahil sa nanay niya, na bumili ng malaking insurance, hindi ako magtitiis ng 5 taon. SA paksasama. Hinihintay ko lang ang araw na ito. Walang swerte sa buhay, gustong agawin pa ang posisyon ko bilang manager ni Linwanwan. Ngayon, pati ang posisyon bilang asawa, wala na siya. Ang tagal ko siyang naging matalik na kaibigan. Para lang mabawi ang lahat ng bagay na dapat sa akin. Nga, palagi na lang siyang sumusunod. Nag-aalaga ng asawa at anak. Wala siyang alam sa pagpapasarap tulad mo. Mamamatay siya ngayon. Kayong dalawang salbahe ang dapat mamatay. Bakit ako nasa restaurant? Dapat nasa ospital ako. Jayang Sidong. 2019. 25 taon ka na, isang baso lang nalalasing ka na. Nabalik ako sa 5 taon ang nakalipas, tama. Ito ang suot ko noong 5 taon ang nakalipas. Ang balat ko ay mas bata pa. Hindi pa ako kasal kay Jayang Sidong. Buhay pa ang nanay ko, baka may pag-asa pa. Jan Kenny, nakikinig ka ba sa akin? Gusto kong agad kang makipaghiwalay kay Jan Sidong. Makipagrelasyon sa akin. Bastos ka, nag-aakala ka sa akin. Kung patuloy kang magiging ganito, huwag mong sabihin hindi kita paparusahan. Saan ka nagpunta? Sa puso ng nanay mo. Ang tatay ko ay naghanap sa lahat ng lugar. Hindi naman kalakihan ang halaga. 2 hanggang 3,000 lang. Huwag mong ako utangan. Magpadala ka agad ng pera. Ano ang sinabi mo? Makipaghiwalay ka agad sa lalaking yon. CJ, Ano? Narinig mo na ba? Si Boss Gunatin. May bago siyang misteryosang girlfriend, si Boss Gunatin. Pero siya ang number 1 sa ganda at yaman sa lungsod na ito. Golden Bachelor. Tingnan mo, ang daming sikat na artista sa kumpanya. Sino kaya ang nakapasok? SA mata ni Boss Gu, Sinong Swerteng Dalaga, tu, May narinig ako na Tagalog daw ng kumpanya natin. Ano? Tagalog. Si Boss Gu ang pangarap. Ng lahat ng babae sa kumpanya. Sinong nagtatago sa atin? At nakipag-flirt kay Boss Gu kapag nahuli ko siya. Gugutay-gutayin kaozia. talaga namang ang pag-akit sa pinakainam na si ay magiging kalaban ng lahat. Mabilis magpadala ng pera ngayon ah. Yung puso pa sa operasyon ng nanay mo, tanging tatay ko lang ang makakakuha. Kung ayaw mong mamatay ang nanay mo ng maaga, magpadala ka ng pera ng walang drama. Jayang Sidong. Huwag kang masyadong masaya sa tamang panahon. Ilalantad ko ang totoong kulay mo. Jiao, bumili ako ng birthday cake para sa'yo. Director Jiang, kakain ka ng cake. Tataba Kanian. Maliban na lang kung Maliban na lang kung ano, Maliban na lang kung ikaw ang magpapakain sa akin. Ah, matagal na pala kayong dalawa. Maliko ka talaga. Syempre naman. May mas malikot pa akong side. Gusto mo bang makita? Oistkiani, hindi Montag naman nakalimutan. Ang birthday ko, no? Best friend kide e. Hindi naman. Kiani, alam kong the best ka talaga. Sigurado akong naalala mo ako. Yusuke Migbich, sa past life mo, sinira mo ang reputasyon ko sa kumpanya. At nang himasok pa sa marriage ko, halos ikamatay ko. Sa life na to, hindi na ako magkakamali ulit. Uy Kiani, mukhang peke yang bak Montag a. Best friend kita tapos peke ang regalo Montag? Jiao, hindi naman. Eke ba to? Ito ang resibo sa boutique. Hindi mo ba kilala? Ah, mali pala ako. Nga, pasensya na at nagkamali ako. Chenkiani, saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? May pambili ng bag pero wala kang pambayad sa utang ko? Wala ka talagang konsensya. Jayang Sidong. Hindi pa tayo kasal pero ganyan ka na agad.
Pera ko lang ang iniisip mo. Kung hindi, hayaan mo ang aking matalik na kaibigan na si Jiao Jiao. Ang tulungan ka. Ikaw ay baliw. Jiao Jiao, huwag kang magalit. Tingnan mo sa akin pagbalik. Kung paano ka ipaghihiganti. Si Director pa rin ang pinakamabait sa akin. Siyempre, ako ang pinakamabait sa iyo sa buong mundo. Ngayong bumalik na ako, hindi ko kayo pahihirapan. Kiani, ngayong bumalik na ako, hindi na kita pahihirapan. Para sa iyo. Bukas pagdating sa mga magulang ko, mag-ayos ka na maayos. Hi, ito ba ay espesyal na regalo para sa akin? Hindi mo alam. Akala mo ay libreng regalo lang mula sa survey sa baba. Ano naman ang libreng regalo? Bakit ka naging ganyan ka-materialistic? Libreng regalo. Hindi ba't ako ang naglaan ng oras para sa survey? Chen Qianyi, sasabihin ka sa iyo. Huwag kang ganyan ka-vain. Hindi ba't para sa iyo? Lagi kang mukhang dumi, baka bukas mapahiya ako. Huwag kang mag-alala. Bukas, sigurado hindi kita bibigyan. Bibigyan kita ng malaking sorpresa. Jen, halika rito. CJ, Director Liu. Hindi na akong makikipaghiwalay sa kanya. Ano pa ang pakikialam mo sa kanya? Makikipagkita ka pa sa mga magulang niya, tama ba? Chen Kenny, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Nilagyan mo ba ng suka ang kape mo? Anong selos? Chen Kenny, huwag mo akong. Iwasan ang usapan. Kung talagang gusto mong hintayin akong makipaghiwalay, sundin mo ang plano ko, sumunod ka sa akin. Bakit? Ang heart transplant operation ni nanay. Kailangan magaling na doktor kaysa kay emergency. At kailangan din ng puso na pwedeng i-transplant. Lahat ay kailangan ng oras. Kailangan ng oras. Dahil may utang siya sa akin, kailangan kong singilin siya. Ang utang ko sa iyo, babayaran ko sa tamang panahon. Pangit na ate sa buhay na ito. Ako na ang magpoprotekta sa'yo. Sige, pinapangako ko sa'yo. Tingnan mo ang girlfriend mo, napakabastos. Unang bises makipagkita sa magulang, late ng kalahating oras. Mga tito, tita, tiyahin, kuya, ate, pasensya na po. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat, nahuli ako. Bakit ganyan ang suot mo? Gusto ko talagang magsuot ng mga sobrang makulay na damit. Bilang boyfriend ko, hindi mo ba alam yan? Tingnan mo ang suot mo, nakakahiya sa pamilya Jiang. Nakakahiya. Ang mukha ng pamilya Jiang matagal nang nawala dahil sa inyo. Anong sinasabi mo? Patayin ka sana. Wala ka bang respeto? Respeto. 5 taon na, ang hirap na dinanas ko sa inyong mag-ina. Hindi ko makakalimutan. Chen Qianyi. Labhan mo ang mga damit ko. Ma, pagkatapos kong punasan ito, lalabhan ko na. Humarap ka pa sa akin. Laphan Montag nan gayon. Anong klaseng ulam ito? Parang pagkain ng baboy. Puro gulay, makakain ba ako nito? Teka, uminom ka ng tsaa. Gusto mo ba akong patayin? Ang init. Hindi ka marunong magtimpla ng saa. Ako ang batas dito. Huwag kang magmalabis. Malabis? Pagpasok ko sa pamilya Jiang, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na malabis. Ang anak mo ang maghahanda ng 3 beses sa isang araw, may karne at gulay. Tungkol sa pagtimpla ng tsaa, mukhang matanda ka na at wala kang ginagawa, ikaw na ang bahala. Masamang babae ka. Kahit mamatay ako, hindi kita papapasukin sa pamilya Jiang. Humingi ka ng tawad sa nanay ko. Tawad? Para saan? Ayaw mo akong pakasalan ng kuya mo at ayaw mong maging. Magiging biyenan ko, ano nang magagawa ko? Tumaas ang presyon ko. Anong kasalanan ko? Chen Qianyi, huwag mong kalimutan. Ang buhay ng nanay mo ay nasa kamay ng tatay ko. Pasensya na, Jiang. Hindi na kita kailangan pa, paalam. Wan, ngayon. Pagbutihin natin ang mga kantang ito, ang Gold Producer. Kailangan nating makuha. Sige, Qianyi, alis na ako. Maga ka na ring umuwi. CJ, Kian, huwag kang gagalaw. Ang tagal kitang hinintay, masyado kang seryoso sa trabaho. Jiang Sidong, bitawan mo ako. Bitawan? Anong magagawa mo? Pinahiya mo ako noong nakaraan. Dapat mong bayaran yun. Ako ang boyfriend Montag. Kung ganyan ka nakahiya, bakit hindi mo na lang ako iwan? Hiwalayan mo na ako. Jiang Sidong, binabalaan kita.
Sexual harassment ito. Bakit ko hihiwalayan? Alam ng buong kumpanya na ikaw ang aking fiance. Anong harassment? Ang tagal mo na. Hindi dumadalo sa akin. Obligasyon mo ito. Jan Sidong, kung may susunod pa. Layas ka sa kumpanya. Boss Gu, kami lang naman ang asawa ko. Ay, Layas. Okay ka lang. Okay lang ba ang kamay mo? Hindi ito maliit na sugat. Dapat sa akin ang sugat na ito. Baka dahil sa pagiging involved ko. Ang sugat na para kay Kiani ay napunta sa akin. Pero nailipat lang. Ang tadhana hindi mababago. Ang tadhana. Paano nangyari? Sinubukan ko ng baguhin. Ang kapalaran ng kasal pero hindi ko pa rin maiwasan. Napakasal sa lalaking iyon. Yingnan, hindi ba si Jan Sidong? May something kay Wang Yijiao. Tama na, panahon na para pagtagpuin sila. Kung lahat naman ay kanyang ipagkakait sa akin. Ang fiance ko gustong-gusto niya. Hayaan mo na siyang kunin. Enjoy niya. Ngayon, papalitan natin ang kapalaran. Tang, pwede ka namang direktang pakasal sa akin. Tara. Ang Golden Producer ngayon, ang talent show ay nagbigay. Sa chancing group ng 2 slots. Sasali ako. Chen Qianyi, masyado ka bangong magpakitang gilas. Hindi mo kailangang makipag-agawan sa ganitong bagay. Chencheni, hindi MOBA. Naiisip ang kakayahan mo? Ang dala mo lang ay Zilin Van Van na Hispin, Vala na Zia. Ako mismo. Boss Gyu, huwag kang mag-alala. Pinasikat ko siya. Kaya ko siyang pasikatin ulit. Sige, Producer Chen, naniniwala ako sa kakayahan mo. Sasali na rin ako. Para may dagdag na kumpiyansa sa kompetisyon natin. Si Molandi ko rin ay sikat na singer. Malakas ang talento. Sayang kung hindi sasali. Kaya ayos na, Jan Sidong. Ikaw at si Wang Yijiao ang magkasama. Tulungan si Molandi gumawa ng kanta para sa kompetisyon. Ako at si Jiao Jiao ang magkasama, 2 laban sa 1. Hindi ba't halatang inapi si Chen Qianyi? Hindi patas ang laban. Mahina naman talaga siya. Kung wala ako, paano siya? Huwag kang mag-alala, ako at si Chen Qianyi ang magkasama. Tulungan si Linwanwan gumawa ng kanta para sa kompetisyon. Sige, ganito na lang. Boss Gu, Ikaw ang supervisor. Paano ka gagawa ng ganitong mahirap na trabaho? sino ba ang hindi alam na ikaw ang pinakamagaling sa kumpanya? Hindi ba't halatang inapi mo kami ni Jiao Jiao? Hindi patas ang laban. Tapos na ang meeting. Boss Gu, pag-isipan Montag ulit. Chen Qianyi. Swerte KBA? Bulag BA si Boss Gu? Bakit kanya gusto? Isang basura lang? Paano ko napansin? Ang malas ko talaga, kapag kasama kita laging may problema. E di magpatuloy ka sa pagiging malas. Sino ba ang tunay mong girlfriend? Parang. Gusto ni Boss Gu kay Chen Qianyi. Ang dami niyang depensa. Zeno? Si Boss Gu? Gusto niya sa kanya? Sira na ba ang utak ko? Sino ang nakakaalam? Baka sira na rin ang utak ni Boss Gu. Bukas na tayo ng mga shots. Huwag mo magiging napagkadalas ng lalaki at babae. Alam mo ba? Nag-aalala ka ba sa akin? Gusto mo ba ako? Buisit ka. Jiao Jiao. Samahan mo ako, hindi ba ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan? Bakit? Ayaw mong sumama sa akin. Qianyi. Gusto mo rin akong ituring na pinakamatalik mong kaibigan. Ano ka ba? Kung hindi kita itinuring na pinakamatalik kong kaibigan, bakit kita dadalhin dito? Tara na. Jiao Jiao, ang ganda ng suot mo. Ang bagay sa iyo ng damit na ito. Mas maganda ka talagang tignan kaysa sa akin. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin sa buhay, sa trabaho. Pati na sa lalaki. Kung gusto mo, dapat kang maging aktibo. Oh. Ano? Payag ka bang kunin ko ang bagay na dapat sa'yo? Chen Qianyi. Ang bait Montag talaga. Tulad ng wedding dress na ito, mas maganda sa iyo kaysa sa akin. Mas maganda ba ako sa wedding dress, Uzi Chen Qianyi? Mas maganda sa wedding dress. Ang ganda-ganda Montag talaga. Yaya ka o. Sa harap mo, para siyang manok na nakakita ng Phoenix. Mas bagay ba akong maging bride ni Kuya kaysa sa kanya?
Walang kwenta ang mga sinasabi mo. Kuya Zidong, ano ba ang ibig mong sabihin? Ano ba ang may kwenta para sa'yo, ang magkalantad? Gusto mo lang ba akong makipagkalantad? Hindi naman tayo nagkakalantad. Tayo ay nagmamahalan. Nagmamahalan tayo. Sa kanya kay kakasal. Ako. Ano na? Iya, akala ka o naiintindihan Montag. Pero hindi mo pala naiintindihan ang simpleng bagay na ito. May mga babae para sa pagmamahalan, may mga babae para sa pag-asawa. Akala ka o mature ka na. Bakit ngayon ka nagiging bata? Nakaka-disappoint ka talaga. Bastus. Chen ano kaya ang problema Montag? Nasa gitna pa ng pagte-tree ng wedding dress. Bakit ka galit? Bakit ka tumakbo? Nababaliw ka na ba? Binabalan kita. Tigil mo yan. Jayang Zidong. Hindi ko akalain na magtatraidor ka sa akin. Isang hikaw lang yan. Ano ang patunay? Ito, Dapat matagal nang itinapon ang ganitong klaseng lalaki. Buti na lang nalaman agad. Kung hindi, nabola pa tayo ng husto. Tama, talagang isang pares ng mga hayop. Hanggang Montag ako, Chen. Nagsiyasat ka pala sa likod ko. Nahiya ako sa harap ng lahat. Hintayin Montag ako. Ano? Hindi mo kayang aminin? Kahit aminin pa natin magkasama tayo, ano naman? Bakit ka ba ganyan? Hindi ka mein Gott. Bakit ka pa pumili ng lugar na may CCTE. At bakit ka pa nagsuot ng hikaw? Ngayon, ayos na. Alam na ng buong kumpanya na nakakagulo tayo. Kahapon, sinabi mo pa na tayo ay nagmamahalan. Ngayon, nagkakagulo na lang tayo. Shito, ano ba ibig mong sabihin? Iyan ba ang mahalaga? Umalis ka na, umalis ka. Kaya umalis na. Jiang Zidong. Vede Beng Kumalma ka? Ang nangyari sa monitor, matagal na yon. At yung hikaw na yon, hindi akin. Tayo ay biniktima ni Chen Qianyi. Chen Qianyi. Hintayin Montag lang ako. Chen Qianyi. Wala akong ginawa sa'yo. Bakit mo ako ginaganito? Gusto mo ng gulo? Hanggang sa maghiwalay tayo? Gusto mo Montag rin ba? Na mawalan ako ng trabaho? Ano pa ang nasa isip mo? Malalaman ko rin yan. Chen Qianyi, sasabihin ka o SIO. Ang champion ng paligsahan ay akin. Dadalhin ko si Molandi sa Golden Producer. Competition at Kukunin ang champion. Akin, yon. Wala akong ibibigay sa'yo. Papalisin ko sila ngayon din. kung ang pagpapaalis ay makakapagbago ng kapalaran, bakit hindi ko? Ginawa ito noon pa. Visit ka, ano ba ang minamadali mo? Noong nakaraan, nagtulungan sila para patayin ka. Hindi sapat ang libo-libong hirap ngayon, paano ako makakapagtiis? Simula ngayon, dito ka natitira. Natatakot ako baka buluhin ka nila. Sige, makikitira sa mayamang kapatid, syempre sige. Kung hindi ka nahihiya, bakit pa ako mahihiya? Bakit ka ba? Bakit ka hindi nag-aalala? Ang pagiging mahiyain, hayaan mo na sa mga bata. Hindi bagay sa akin bilang ate. Bakit ka namumula? Hindi ka ba natatakot na kainin kita? Ano to? Ito ang ticket stub ko noong college sa concert. Bakit mo? Alam ko. Kamusta, classmate? Pwede ba kitang i-add sa line? Hala, hindi. Wala akong masamang intensyon, gusto lang kitang makilala. Salamat. Paalam, classmate. Nang makita kita ulit noong graduation ko, tinanggap ko ang Chansing group ng tatay ko. Pero naunahan ako ni Jiang Zidong na mag-confess sa'yo. Ako pala ang wife mo on niyang gago. Hindi na ko yung taang kapatid na yon. Ngayon, hindi na kita pababayaan. Hayaan mo akong protektahan ka, okay?
Jiang Zi Chen Qian Yi na yan. Lumandi pa kay Gutsing Chen ng patago. Sabihin mo, dalawang single, na magkasama sa isang kwarto. Ano kaya ang mangyayari? Trader K. Mainte K. Hindi ka o akalain. Na ang misteryosang nobya ni Gu. Ang pinag-usapang Golden Girl. Ai Zi Chen Qian Yi pala, Yung Yulux. Chun Chen I. Akala Montag Makakatakas K. Dahil Nakasakai K Kai Guxing Chen? Kung ganyan ka. Wag kang magtaka kung gaganti ako. Kian, taos puso akong humihingi ng tawad. Pangako ko, hindi na ako magkakamali. Kian, nakita mo na ba ang nanay mo? Huwag kang mag-alala, maayos ang kalagayan niya. Pagkatapos ng kasal natin, susunduin ko siya para magkasama kayo. Gago ka. Mga kasama, tonight ako ang host. Para sa pagbabalikan namin ni Kian at sa aming pag-isang dibdib. Ano? To? Akala ko hiwalay na sila. Ab Angan, 2. Congrats, Chin Chen A. Anak, bakit kayo naghiwalay? Nakalala ako. Ipakita natin sa lahat kung gaano tayo kasaya. Tagay. Palam. Okay, Palam. Hindi pa rin namin nakikita ang nanay mo. Hindi ka makakatakas sa akin. Nasa akin ang nanay mo. Jiang Sidong, kidnapping yan. Ano ba talaga ang gusto mo? Kidnapping? Hindi. Nanay ko na yon pag nagpakasal tayo. Magiging bisita siya. Sa kasal natin, sinundo ko lang ng maaga. Guxing Chen, akin ang babeng. 2. Tingnan natin kung ano magagawa mo. Kumpleto na ba ang mga CCTV? Ano ang plano Montag? Paano mo ako gagantimpalaan? Jiang, ano ba talaga ang problema mo? Bakit ba katong mo? Bigla ka na lang nagbago o hindi mo talaga siya kayang kalimutan? Ayokong pag-usapan ito ngayon. Sasakay na lang ako ng sarili kong taxi. Huwag mo na akong ihatid. Bumalik ka dito. Guxing Shen, ano ka sa akin? Anong karapatan mong pakialaman ang buhay ko? Ang buhay ko, kaya mo bang baguhin? Jiang, ang puso ko para sa'yo. Talaga bang hindi mo alam? Bakit ayaw mong umasa sa akin sa buhay na ito? Hindi na kita pakakawalan ng basta-basta. Hoy! Jiang Sidong, pinapangako ko sa'yo. Tutuloy ang ating kasal sa itinakdang araw. Ngunit kailangan mong tiyakin na ligtas ang nanay ko. Kung hindi ko makikita ang nanay ko sa aking kasal, hindi kita patatawarin. Dial, pero mas mabuting huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag kang magbalak ng masama, at sana ay panindigan mo ang pagiging isang mabuting babae. Assistantly, alamin mo kung ano talaga ang nangyayari. Tingnan mo kung ano ang ginagamit ni Jiang Sidong para takutin siya. Opo, boss ko. Tingnan natin kung sino ito. Ngayon, hindi ka na magyayabang? Tita, ngayon ay pumunta kami ni Zidong. Para lang kumpirmahin sa inyo ang petsa ng aming kasal. Gusto ng nanay ko ng isang masunurin at mapagmahal na manugang. Magsalita ka na sa nanay ko. Huli na. Bakit na yon ka lang? Hindi ba't gusto mong turuan ako ng mga patakaran? Ang kapal ng mukha mo, walang pinag-aralang anak. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo kung paano rumespeto sa matatanda? Ngayon, ako bilang iyong magiging nanay ang magtuturo sa inyo kung ano ang tamang asal. Tita, ito po ang inyong tsaa. Gusto mo ba akong patayin? Ang clumsy mo. Hindi mo magawang maghanda ng tsaa na maayos. Pasensya na po, gagawan ko po kayo ng panibagong tsaa. Huwag na, hindi na kailangan. Kung gusto mong pumasok sa pamilya namin, walang dowry na ibibigay. Kung gusto mong pakasalan ang anak ko, sumunod ka sa mga patakaran ng pamilya Jiang. Pagkatapos ng kasal, isusuko mo ang iyong sweldo. At kailangan mong magkaanak agad. Ma, nasaan si Chen Qianyi? Mamahalin kita ng buong puso sa hinaharap. Pagkatapos ng kasal, unti-unti mo siyang turuan. Una, ayusin muna natin ang petsa ng engagement. Huwag na kayong mag-away ng ganyan. Tiya, huwag kayong mag-alala pagkatapos naming ikasal. Titiyakin kong alagaan kayo. Tungkol sa mga alituntunin ng pamilya Jiang.
Susundin ko rin ang lahat. Siege. Ang engagement party ay sa susunod na linggo na. Umalis ka. Balikan mo ang proposal na ito at ayusin mo ulit. Giant Zero, talagang nalilito ako. Kung mahilig ka sa malalakas na baso at sa mga babaeng plastic, bakit mo pa ako pinakasalan? Bakit ka pumayak, meeting girlfriend ka unoon? Noon, ikaw mismo ang nagsabi na ako ang ideal mong asawa. Tama. Talagang ideal kong asawa ka. Ang pinakamabuting pipiliin para sa pag-asawa. Pero tradisyonal kasi ako. Sa mundong ito, sino bang lalaki ang hindi nakakagusto sa iba? Sino bang asawa ang hindi? Nagpubulag-bulagan? Pagkapasok mo sa pamilya namin, alagaan mo ako at ang nanay ko, at papagalingin ng tatay ko ang sakit ng nanay mo. Patas ito. Hindi ba? Hindi mo ba ako ginawang instrumento para bayaran ang utang mo? Dapat magkaisa ang mag-asawa. Naglalaro lang ako ng kaunti. Kapag may panalo, may talo rin. Paano kung manalo ako na malaki sa hinaharap? Kung ngayon palang ayaw mo nang malugi ng kaunti, paano ka makakagastos pagdating ng panahon? Kung ayaw mong magbago at matigas ang ulo mo. Sige, subukan natin. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Sa sugal na ito na ang puhunan ay kasal. Kung sino ang magwawagi. Alam mo ba to? Sa ngayon, ang nalaman ko ay, ang nanay ni Chen Tian ay kumuha ng malaking insurance para sa kanya. At si Jiang Zidong ay adik sa sugal at sa nakalipas na kalahating taon ay nabaon sa utang ng daan-daang libo. Hindi ko alam kung may koneksyon. Ang dalawang bagay na ito. Tawagin mo si Producer Chen. Kung ito ay tungkol sa nangyari kagabi, pasensya na. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Ang nangyari kagabi, sobrang impulsive ko. Humingi ako ng tawad sa'yo. Kaya bakit mo ako hinanap ngayon? Tinatanggap ko na ayaw mong umasa sa akin. Pero may mga bagay na kailangan mo ng tulong ko. Maraming bagay na hindi mo basta matutulungan. Halimbawa, Kung nasaan ang nanay mo, hindi ko rin alam kung nasaan siya. Pero sigurado ako na may paraan para mahanap siya, gago. Huwag mo nang pakialaman ang mga problema ko. pero Xiaoyi, ang paraan mo ay hindi maganda. Ito ang aming project presentation. Ngayon ay inaanyayahan namin ang judges. Nahatulan kung feasible ba ito? Hala, Tianyi, bakit pula ang mata Montag? Paglabas mo sa office, Tinanggal KBA Nigu? Natatakot ka bang makuha ko ang title ng Gold Producer? Siguradong masaya ka kung matanggal ako. Chen Qianyi. Ang proposal mo ay medyo maganda. Pwede mo bang sabihin ang? Iyong layunin at idea? Mas binibigyan ko ng pansin ang talento at kakayahan ng artista. At gagawan sila ng kanta base sa kanilang strengths. sa industriyang ito, may mga nanalo at talo, sikat o hindi na. Ang capital ba ay bumibili ng talento at kakayahan ng artista, ang mga tagahanga at trapiko ng sinina. Ang ideya ninyong dalawa, sino ang tama? Sa tingin ko, hayaan natin ang audience ang magdesisyon para sa atin. Ngayon, mas lalong nakakainteresado ang Competition na ito. Maganda ang pagkanta mo ngayon pagkatapos ng ilang araw. Pagandahin pa natin ito. Ang ganda ng pagkanta ng kanta na ito. Gusto rin ito ng aking mulandi. Kaya inirehistro ko na ito ng maaga. Pasensya na, Tianyi. Kailangan ninyong maghanda ulit. Wang Yijiao, paano mo nagawa ito? Ito ang pinaghirapan naming. Ano ang magagawa ko? Hindi naman ito original song. Cover lang din naman ang lahat. Nauna akong magparehistro at sinabihan pa kayo. Ganito ba ang trato ninyo sa akin? Ano, Kayo lang ang pwede kumanta, hindi ba pwede ang iba? bilang pasasalamat sa inyong Kabutihan. Fried Chicken. Sister Jenny, ano ang dapat nating gawin? Huwag kang matakot, Wanwan. Ang kinuha niya ay ang kanta lang natin. Hindi naman ang aming awit. Ano man ang bagong awit, hamon at pagsubok ito. Ate Tianyi, ang manok na ito ay malutong sa labas at malambot sa loob. Sige, busugin muna natin ang ating sarili. sabay-sabay tayong lumaban. At saka, sa aking 25 taong katawan, ay 30 taong gulang na si Chen Tianyi ang nakatira. Ang mga taong karanasan sa trabaho, hindi basta-basta mapapabayaan. Tiyak na papasok tayo sa semifinals. Chen Qianyi. Ay napakaganda. Desisyon kong kunin ito. Wang Yijiao, talagang hinahangaan kita. Ngayon, kahit ang kawalang hiyaan ay maaari nang gawin ng hayagan. Yaya. Kung gusto mo, kunin mo na. Si Chen Qianyi ay maaring maghanda ng iba. Jiang Zidong, baliw ba kayong dalawa? Ngayon, wala pang 3 oras bago magsimula ang paligsahan. Oo. Kaya dapat mong bilisan. Kailangang makahanap ng angkop na damit.
Huwag hayaang maapektuhan si Wanwan. Salamat kay Linwanwan sa kanyang kamanghamanghang pagtatanghal. Wanwan, pasensya na, nahuli ako. Ate Tianyi, tingnan Montag. Ito, Wanwan, ang iyong pagtatanghal ngayong gabi ay napakagaling. Kaya Montag yan. At Tiani, ang aking pagtatanghal ngayong gabi ay lubos na pinuri. pero saan mo nakuha ang damit na ito? Sie Bosco. Guxing Shen, salamat sa iyo. Hindi lang ito ang dapat mong pasalamatan sa akin. Dahil hindi ka sa isang lugar. Saan tayo pupunta? Malalaman mo rin mamaya. Nanay, Kian Kian. Anak kong mahal. Nagirap ka. 5 taon. Buong 5 taon. Nanay, ngayon babaguhin ko ang iyong wakas. Paano mo nakita ang aking nanay? Sino ba ako? Paano mo nalaman na ako'y binantaan ni Jiang Sidong? At alam mo rin na ang aking nanay ay nawala dahil sa kanila? Dapat mong sinabi sa akin ng mas maga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Natakot ako na madamay ka. Tang, buong pagkatao ko ay sayo. Natatakot pa ba akong madamay? Mula ngayon, huwag ka nang mag-isa sa laban. Sabay tayo. Labanan sina Jiang Sidong at Wang Yijiao. CJ, Ang usapin mo kay Jiang Shidong. Paano mo plano itong ayusin? ma, huwag kang mag-alala. Plano ko nang putulin ang relasyon ko sa kanya. At magsimula ng bagong buhay. Siege. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita, anak. Yung gunay yon, mukhang gusto ka niya? Parang may something kayong dalawa. Mabuti siya sa akin. Ano? Mga walang kwenta. Kahit isang matandang babae ay hindi nyo maalagaan. Ano PA ang Silbi Nino? Ano ang nangyari? Huwag kang magalit. Nakita ni Jiang Qianyi ang kanyang ina. Paano na natin siya kokontrolin? Paano siya mapapasunod? Huwag kang mag-alala. May backup plan tayo. Hinahayang. Max success sina Chencheni at Gushingchen. Bukas na tayo magsisimulang gumanti. Kamusta? Handa ka na ba? Handa na, excited na ako. Kahit anong mangyari sa hinaharap, nandito ako para sa'yo. Guxing Chen, kapag kasama kita, wala akong kinakatakutan. Anong oras na, Chenkiani? Darating KPABA o hindi? Siyempre, darating ako. Qian Qian, dumating ka rin. AME, kung may susunod pa, baka maparusahan ka. Bakit ka nandito? Siya ang nagpatawag sa akin. Hindi ko alam kung ano ang balak niya. Mga kasama, malugod kayong tinatanggap sa aming engagement party ni Jiang Sidong. Ang lahat ng narito ay mga mag-anak kaibigan. Ni Jiang Sidong, mga kapitbahay at ngayon dito. Inaanyayahan ko kayong lahat na sumaksi kasama ko. Ang tunay na mukha ni Jiang Sidong. Grabe siya, dinala pa ang kabit sa kanyang kasal. Ikaw na babaeng walang hiya, ipapaalam ko sa iyo ang aming mga patakaran. Narito rin ang aking ina ngayon. Maaari siyang magpatotoo kung paano ako inapi ng pamilya Jiang. Ang aking anak na babae ay laging binabanta at inaapi. Jiang Sidong, Wang Yijiao. Formal ko kayong pinapaalam na kayo ay tinanggal na. Ayaw ko na rin magtrabaho sa basurang trabaho ito. Mahaba pa ang hinaharap, magkita tayo sa finals. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba ang nangyari bilang EA team ng kumpanya? Bakit pinayagan niyong kumalat ang litratong ito? Sino ang magpapaliwanag sa akin? Manager ko, Haumanen, kami ay naglalabas ng pahayag upang linawin ang katotohanan. Kasabay nito ay susubaybayan namin ang mga social media account upang mabawasan ang negatibong epekto sa inyo. Manager Gu, wag muna kayong mag-alala. Sa palagay ko alam ko na ang pinagmula ng chismis. Jiang Sidong.
Narito na, Manager Gu, ang babaeng nasa litrato, ay artista ba ng kumpanya? Manager Gu, sino ba ang babaeng nililigawan mo mula sa malaking korporasyon? Manager Gu, ganito malaki ang kasal ninyo. Kailan ninyo balak ipahayag ang kasal? Manager Gu, pakisagot naman. Manager Gu, sagutin ninyo. Goxing Chen. Manager Gu, Manager Gu. Manager Gu. Paumanhin. Ako ang may kasalanan, hindi kita naprotektahan. Huwag kang mag-alala, ayusin ko na ito ngayon. Pakisagot ang tanong kanina, okay, Manager Gu. Mga kasamang mamamahayag, huwag muna kayong magmadali. Bibigyan ko kayo ng kasiyasyang sagot ngayon. Wala kaming itinatago ni Manager Gu. Ako ang babaeng nasa chismis ni Manager Gu. Ako rin ang misteryosang girlfriend. Simulat sa pool. Walang ibang tao. Zidong Tingnan Montag. Ang headline Nina Chenkyan-yi at Guxingyan. Ay puno na sa trending. Mukhang hindi magtatagal ay makakakuha na tayo ng pera. Kaninong menseh ito? Galing BA kay Guxingyan. Pumayag na siyang bigyan tayo ng pera. Tara na. Bakit Montag ako pinapalis? May nagawa ba akong mali sa'yo? May topak ka ba? Si Gutsing Chen ang nagpapaalis sa amin. Saidong, hindi tayo pwedeng sumuko ng ganito. Hindi natin hayang magtagumpay sila. Chen Qianyi, hinayaan ninyo akong ganyanin? Hindi ko kayo patatahimikin. Val Anggia ka. Reda ka, nagloko ka sa akin. Sakim at makasarili ka, ng hostage ka pa. Nagpakalat ka ng chismis, isa-isa. Alin dyan ang hindi totoo? Kunwari PA. Kiani. Ako ang may kasalanan, lahat ito kasalanan ko. Pasensya na, hindi kita naprotektahan. Kiani, gising ka na. Huwag kang mag-alala sa hinaharap. Hindi ka na namin pahihirapan. Paano nangyari to? Paano niya alam ang kantang to? Ono BA Yong Kinakanta MO. Baba Kadian. Ang ganda-ganda ng kantang yan. Ginago mo. Hindi pwede. Kailangan kong palitan agad ang kanta ni Wanwan. Mag-ensayo ka. Nga, bakit pa ako nakikipagplastikan sa kanila? Kung ganyan sila, huwag nilang sisihin ako. Saka, galing ako sa hinaharap 5 taon mula ngayon. Oras na para gamitin ang golden finger. Isipin mo yung mga kantang sikat sa hinaharap. Pero wala pa ngayon. E di kompleto na ang playlist ng concert. Hangin sa dapit hapon. Gusto ko to. Pareho pala tayo ng taste eh. Siyempre naman, Teka, paano mo alam tong kantang to? Gawin, paano mo nalaman? Ang kantang hangin sa dapit hapon. Baka naman. sinabi ko na. Kahit noon o ngayon, ipagtatanggol kita. Huwag mong iwasan ang tanong ko. Paano mo nga ba alam ang mga kantang ito mula sa hinaharap? Tulad mo, galing din ako sa hinaharap. Kaya yung aksidente 5 taon mula ngayon. Sabay tayong napunta rito. Akala ko nagkamali ako ng napangasawa. Pero nadamay ka pa sa pagkamatay ko. Ngayong nakabalik ako, gusto kong baguhin ang ilang bagay. Lalo na para makita ka ulit. Baguhin. Gusto kong baguhin ang wakas ng kwento. Naisip mo na bang tumayo sa entablado? Dati, napakakinang mo sa entablado. Sayang naman kung susuko ka na lang. Ngayon, wala na akong pangarap dahil sa buhay. Gusto ko lang tulungan si Wanwan. Kaya niyang magtagumpay sa entablado. Para sa akin, hindi ganun kahalaga ang pangarap. Baka pagkakataon itong pagbalik ko. Ano to, fan mo pa rin pala ako. Wanwan, ayun na yun. Magaling na ang ensayo mo, bukas na ang kompetisyon. Maaga kang umuwi at magpahinga. Ikaw din, maaga kang umuwi. Bukas na lang. Ayusin ko lang. Hello, ito po ang delivery niyo. Salamat. Chen Qianyi. Bukas, wawakasan ko ang swerte mo.
1-1. 1-1, handa ka na ba? Ate Kian Yi, yung boses ka o. Ano nangyari? Naku, malapit na ang kompetisyon. Ano nang gagawin natin? Huwag muna kayong magpanik, hahanap ako ng doktor. Huwag kang mag-alala, darating na ang doktor. Doktor, kamusta ang boses ni 1-1? Kailan siya gagaling? Ay, based sa eksaminasyon. Mga 1 linggo bago siya gumaling. Kaya ngayong gabi, hindi siya makakasali sa kompetisyon. Lumabas na ang resulta ng investigasyon. Si Wang Yijiao ang may sala. Hindi ko akalain na siya pala ang nasa likod nito. Lin 1-1 Group, maganda na. 15 minuto na lang, tataas na kayo sa entablado. Hindi pwede, kailangan natin kumilos. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Hindi natin pwedeng hayaan si Wang Yijiao. Wala nang oras. Ako na lang ang papalit kay Lin 1-1. Guxing Shen, tulungan mo ako. CJ, Ang galing ng performance ng nakaraang grupo. Ngayon naman, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Ang susunod na grupo, isa rin siyang misteryosong panauhin. Siya ang producer ng team ni Lin 1-1. Siya rin ang magrepresenta sa team ni Lin 1-1. Nakatayo tayo sa entablado ng ating final competition ngayon. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Ilabas natin si Chen Kian Yi. Sing Shen, kinakabahan ako. Unang beses kong pumalit para sa iba. Chen Kenny, naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Ikaw ang may kasalanan, ikaw lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana naging ganito ang lahat. Duwa ka. Walang kakayahan, iba lang ang sinisisi. Sing Shen, salamat sa'yo ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging maayos ang performance na ito. Ano pa bang formalidad sa akin? Ikaw, mas kaunti na lang ang salita mo. Pag gumaling na ang boses mo, magsasama tayo sa entablado. Tara, libre ko kayo ng hotpot. Tara! Doon ka unang sumabak sa entablado. Ang ganda-ganda mo noon. Ang galing mo't naalala mo pa yon. Mula noon, umikot na ang gulong ng kapalaran. Baliw ka ba? Woo, hindi ba't ito ang grand champion ng gold producer? Oo. Zian Ga. Kasama si Guxing Chen. Wow ano, tu? Chen Kenny, pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Guxing Chen. Wow! Anong klaseng trabaho to? Ilang araw nang hindi nililinis ang mesa na to. Nakikita ko naman, nililinis ko na. Ay, ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Zava na ako. Mula nang mapunta ako sa pamilya ninyo, wala akong naging magandang araw. May pagkatao pa ba kayo? Gusto ko nang maghiwalay. Ikaf. Anak, turuan mo ang babaeng ito. Ma, pahinga ka muna es aquato. Jiang Zidong. Pinakasalan mo ako. Ganito lang ang buhay na ibinigay mo sa akin. Noon pa man, ikaw ang nagpumilit na pakasalan ako. Sabi mo noon, ako ang pinakamamahal mo sa buong mundo. Bakit ka naging ganiton gayon? Parang sinabi ka rin noon, Chen Qian Yi. Ang pinakaakmang pakasalan. Kung alam ko lang na ganito kang tao. Hindi kita pakakasalan kahit mamatay ako. Naku, ate. Hindi ba't alam montag na yan noon pia? Jiang Shidong, hayop ka. Gusto kong makipaghiwalay. Kung maghihiwalay ka, ikaw at ang pamilya mo, hindi magiging maayos.
Ganito ka pala talaga. Kaya pala noon. Si Chen Qianyi, talagang makikipaghiwalay sa'yo. Junri Kong, walang kwentang lalaki. Sasabihin mong walang kwenta. Ano naman ang klaseng tao ka? Ikaw pa ang nagpakita, nagpumilit, pinaglaruan kita ng libre. Ala Montag PA, yung itsura Montag noon. Napakababa. Gago ka. Gusto mo lang ng sarap sa pagnanakaw ng gamit ng iba. Di ba? Parang laruan lang kita. Kunin kapag gusto, itapon kapag sawa. Sabihin ko sa'yo, ang paghihiwalay na ito, hindi matutuloy. Mukhang nagwagi na ang hustisya, hindi na sayang ang ating pagsisikap. 5 taon ko tong hinhintay. Ma, lahat sa internet ngayon, ako ang target. Wala na akong takas, anong gagawin ko? Sa puntong ito, kasalanan mo na ito. Ma, talaga namang sa lahat ng bagay, iba ang sinisisi mo. Naisip Montag PA. Na ako ngayon, nagkaganyan, wala ka bang kasalanan? Ikaw ang may kasalanan, lahat to kasalanan mo. Makasarili ka, yan ang itinuro mo sa akin mula pagkabata. Tumigil ka na, gaano ka nakatanda? Isang adulto. Di mo pananagutan ang sarili mong ginawa, sisi ka sa nanay mo. Hindi ba't maayos kitang pinalaki? Anong karapatan mong magsisi? Anong klaseng tao ka? Umalis ka na, huwag mo akong idamay. Talagang tunay kang nanay ko. Kian Kian. Nakikita kitang napakasaya ngayon. Tuwang-tuwa talaga ang nanay. Ma, ang saya mo, yun ang pinakamalaking kaligayahan ko. Para kang isang lihim na ahente. Tigilan mo yan. Maraming fans at media sa labas. Ayokong mag-trending dahil lang sa pagpapakasal. At umabala pa sa publiko. Tara na, magparehistro na tayo. Guxing Shen, maglakbay tayo. Sige, kahit saan mo gusto, sasama ako. Pero ngayon, kailangan nating magtago sa paglalakbay. Kung hahabulin tayo ng todo ng mga fans, saan man tayo pumunta, di masaya. Akala ko ba tagumpay ang pagdebut? Natupad ang pangarap. Pero ganitong problema ang kapalit. Tangga. Basta kasama kita. Kahit saan ayos lang. Guxing Shen, ang sarap ng buhay ko dahil sa iyo. Nga pala, nung nasa restaurant tayo. May ginawa ka ba talaga sa akin? Ano sa palagay mo? Hindi ko alam, gago ka.